Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, ang Stargazer70. Kamusta na kayong lahat dyan? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Sana lahat tayo at peace, kung ano man ang ating ginagawa. Basta welcome kayo dito at muli nagpapasalamat ako sa lahat ng tumatangkilik sa akin dito at parami na po tayo. Doon pa ho sa mga hindi nakakaalam, ang pangalan po ng YouTube channel ko ay Stargazer70. Okay? Ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang mga winning moments ni Ate Guy sa FAMAS. Yes. Ang FAMAS po, ibig sabihin nito ay Filipino Academy of Movie Arts and Sciences na unang itinatag noong 1952. I think ito na po ang ika-71st year nila, this year, ng FAMAS. So, pag-uusapan natin, like what I've said, ang 5 Best Actress victories ng superstar sa FAMAS. Ang unang pelikula po na nominate sa Ate Guy sa FAMAS ay para sa Gift of Love noong 1972. Tapos po, in 1973, na-nominate po si Ate Guy para sa pelikulang Paru-Parong Itim. Then, in 1974, na-nominate po si Ate Guy para sa pelikulang Fe Esperanza Caridad. Then, in 1975, na-nominate na naman po si Ate Guy para sa pelikulang Banawe. Then, come 1976, ito na po yung unang Best Actress Award ni Ate Guy sa FAMAS para sa pelikulang Tatlong Taong Walang Diyos. Then, the following year, na-nominate na naman po si Ate Guy para sa Bakyamo Neneng. Ito po yung sinabi sa akin ni Ate Guy na may nagtangka di umano na member ng FAMAS na hingan siya ng DATECH para ipanalo siya sa Bakyamo Neneng, which Ate Guy refused. Siyempre, di ba? Dahil masisira ang credibility ni Ate Guy as an actress. At si Ate Guy, never pa yan naglabi or nag-sponsor para lang siya manalo ng Best Actress Award. Diyos ko, hindi po timawa si Ate Guy sa award, no? Kusa pong binibigay yan sa kanya ng mga award-giving bodies. She wins or she lose, okay lang kay Ate Guy yan. So, ang nanalo po noon ay biglang si Susan Roses para sa Maligno. So, di natin alam kung talagang may mga maligno na nakapalibot sa FAMAS that time at biglang narinig ni Ate Guy na kailangan niyang magbigay ng ganitong halaga, eme-eme, di ba? Ganyan-ganyan, so on and so forth. Anyway, hindi na po yan pinatulan ni Ate Guy dahil sabi nga niya sa akin that time, ba't ako magbibigay ng pera? Kung mananalo ako, salamat. Kung hindi ako mananalo, salamat din. Di ba po? Tama naman yung katwiran ni Ate Guy. Then in 1978, na-nominate po si Ate Guy sa Atchay, na ang nanalo din po dito ay si Susan Roses para naman sa Gumising Ka Maruha. Then in 1979, second Best Actress Award na po ni Ate Guy para sa FAMAS sa pelikulang Inaka ng Anak Mo. Then in 1980, na-nominate po si Ate Guy para sa Bona, na si Ami Austria po ang nanalo sa FAMAS. Di umano, may naglabi daw po kay Ami Austria na isang movie producer para ipanalo siya sa FAMAS. In 1981, na-nominate po si Ate Guy para sa pelikulang Bakit Bugaw ang Langit, na ang nanalo po that time was Vilma Santos for Pakawalan Mo Ako. Na nasa na ba yung nakawala na ba yung pelikula, nakawala sa ating memory.
Anyway, hindi naman naging klasiko yung pelikulang yon. Then in 1982, surprisingly, na-nominate po si Ate Guy para sa pelikulang Mga Uod at Rosas. Hindi po sa Himala. Inisnab po ng FAMAS ang performance ng superstar sa Himala na very obvious naman po ang naging dahilan. Na politika po ang ating superstar dahil nga po ito po yung panahon na talagang medyo ang dami na pong anti-Marcos, ang dami na pong tumutaligsa sa pamilya Marcos, at alam naman po natin kung sinong producer ng Himala, sinong nag-spearhead ng ECP, syempre, ang Marcos family. And the rest is history. Okay? Then in 1983, na-nominate po si Ate Guy para sa pelikulang Minsan May Isang Ina na nanalo po dito si Charito Solis para sa kanyang panglimang Best Actress Award. May balita noon, di umano na talagang pinagbigyan na po si Charito Solis na makalima. Pero ang nasagap ko pong balita noon, ang mahigpit pong kalaban talaga ni Charito Solis that time ay si Ate Guy for Minsan May Isang Ina. So alam nyo na po ang hocus-pocus ng FAMAS. Diba? Then in 1984, Ate Guy's third Best Actress Award from Bulaklak sa City Jail. Yes. 1985 po, na-nominate si Ate Guy for the movie Tinik sa Dibdib na ipinanalo naman ni Vivian Velez para sa Paradise Inn. Okay, alam na naman ang issue ng labi. Diyos ko, ang dami ng labi, ha? Sige, go. Go lang sa labi ng labi sila, di ba? Then in 1986, na-nominate po si Ate Guy for I Love You Mama, I Love You Papa. Si Dina Bonnevie po ang pinalad na manalo for the movie Magdusa Ka. From 1972 to 1986, Ate Guy was nominated for 15 consecutive years. Grabe. Siya lang po ang nakagawa ng ganyang record sa FAMAS. Of both genders po yan. Hindi lang sa Best Actress. Maski po sa Best Actor, walang nakaganyang consecutive years for 15 years na Best Actor nominee. Then, in 1989, napagtagumpayan po ni Ate Guy ang kanyang 4th Best Actress Award para sa pelikulang Bilangin ang Mga Bituin sa Langit. Yan na po ang pang-16th nomination ni Ate Guy sa FAMAS. Then, the following year, nanalo po uli si Ate Guy for the movie Andrea, Paano Ba Ang Maging Isang Ina? Ito na po ang pang-5 Best Actress Award ni Ate Guy at gagraduate na po siya bilang Best Actress nominee. All in all po, si Ate Guy pa rin po ang may maraming nominations sa FAMAS with 17 all in all. Come to think of it, Nora Honor's 5 FAMAS winning performances from Tatlong Taong Walang Diyos, Tuwing Na Ka ng Anak Mo, then Bulaklak sa City Jail, followed by Bilangin ng Mga Bituin sa Langit, and finally, Andrea, Paano Bang Maging Isang Ina, have enormously been praised and raved. These performances by the superstar have passed the meticulous taste and standard of cinematic merit and excellence by the film critics,
members of the academe, and the art specialists. Kaya kung mapapansin ninyo, yung 5 panalo po ni Ate Guy sa FAMAS as Best Actress, never po yung na-question. Never pong napagdudahan, and most especially, never pong nagbayad sa Ate Guy ni Singkong Duleng. It is very, very important for the superstar right now yung integrity at yung credibility niya bilang alagad ng sining. So, knowing her, mas binibigyan niya ng honesty and truthfulness yung kanyang artistry bilang isang artista. Okay? And that is very, very evident to the superstar. Let's go now to Ate Guy's 8 special citations na iginawad sa kanya ng FAMAS. Noong 1983, binigyan po si Ate Guy ng FAMAS ng Medallion of Excellence in Acting. Then, come 1992, ito na po yung ginawaran si Ate Guy ng Best Actress Hall of Fame Award ng FAMAS. Then in 1996, binigyan po si Ate Guy ng Circle of Excellence ng FAMAS after niya pong manalo sa Cairo International Film Festival as Best Actress para sa pelikulang The Floor Contemplation Story. Then come 2011, ginawaran po si Ate Guy ng FAMAS ng Lifetime Achievement Award. Then in 2013, binigyan po si Ate Guy ng Presidential Award for Cinematic Arts Excellence after niya pong manalo internationally for the movie The Womb. Then in 2015, ginawaran po si Ate Guy ng iconic Queen of Philippine Cinema alongside with Gloria Romero, Maricel Soriano, Don Zuleta, Sara Geronimo, and Susan Roses. Dito po, naghihimutok yung mga bangaw. Kasi, wala po sa listahan yung si Mare. Okay? Diba? Kaya, syempre, alam naman natin na it's always the decision of the judges kung sino ang gagawaran ng award. So, wala na sila magagawa, di ba? Then, in 2022, just last year, binigyan po si Ate Guy ng FAMAS ng 2 sabay na special citations. Ito po ay ang Susan Roses Celebrity Award at ang Pambansang Alagad ng Sining na ginawad po sa superstar after niyang ma-confer as national artist. So, all in all, Ate Guy has 5 Best Actress Awards, 17 Best Actress nominations, and 8 special recognitions from FAMAS. Let's go now to connect na naman tayo. Sino-sino ba ang mga leading men ni Ate Guy na nanalo sa FAMAS na kasama niya sa pelikula? As far as I remember, 4 lang po ang nanalo sa FAMAS na nakasama po ni Ate Guy sa pelikula. Si Tirso Cruz III noong 1989 para sa Bilangin ng mga Bituin sa Langit, then followed by Eddie Garcia in 1996 para sa pelikulang Bakit May Kahapon Pa, then Albert Martinez po para sa pelikulang Si D in 1999, and finally in 2012, si E.R. Ejercito po ang ginawaran ng Best Actor Award ng FAMAS for the movie El Presidente.
So, ayan, punta na tayo sa Best Supporting Actor. Sa pagkakaalam ko, isa lang. Si Cesar Montano lang ang nanalo as Best Supporting Actor para sa pelikulang El Presidente noong 2012. Though hindi naman nakasama ni Ate Guy si Cesar sa eksena, kinonsider ko na rin po dahil kasama naman si Ate Guy sa pelikula. Okay? Then, we move on to the Best Supporting Actress. Sa pagkakaalam ko po, tatlo lang sila. Sina Perla Bautista noong 1984 ang nanalo para sa pelikulang Bulaklak sa City Jail. Then, in 1985, Dina Bonnevie para sa pelikulang Tinik sa Dibdib. Then, finally, si Glidel Mercado po ang nanalo in 1999 para sa pelikulang Sidhi. Si Glidel po ay nanalo ng Grand Slam victory para sa Sidhi dahil nakuha niya po lahat ng Best Supporting Awards ng lahat ng award-giving bodies sa atin. Okay? Then, we'll go now to the Best Director Award. Sino-sino ba ang mga direktor na nakasama ni Ate Guy sa pelikula na nanalo ng FAMAS Best Director Award? Marami pong hindi nakakaalam nito, pero ang una pong direktor na nakasama ni Ate Guy sa pelikula na nanalo sa FAMAS ay si Jun Raquisa. Si Jun Raquisa po ay nanalo para sa pelikula ni Ate Guy na Dalawang Mukha ng Tagumpay, na siya ring leading man ni Ate Guy sa pelikula na may screen name na Leo Angelo. Okay? So alam nyo na ngayon, di ba? Then, sumunod po si Lupita Concio para po sa Minsay Isang Gamo-Gamo in 1976. Then the following year po, si Augusto Benaventura ang nanalo naman for the movie Bakya Mo Neneng. Then, in 1989, si Elwood Perez po ang nanalo para sa Bilangin ng Mga Bituin sa Langit. Then, in 1991, nakamit din po ni Elwood Perez ang Best Director Award para naman sa pelikulang Ang Totoong Buhay ni Pasita M. Then in 2004, si Mario de los Reyes po ang nanalo para naman sa pelikula niya kay Ate Guy na Naglalayag. Then finally, in 2012, si Mark Mayley po ang ginawaran ng FAMAS ng Best Director Award para sa pelikulang El Presidente. Okay? So, we go now sa mga pelikula ni Ate Guy na nanalo naman ng FAMAS Best Picture. Ang unang-una pong pelikula ni Ate Guy na nanalo ng FAMAS Best Picture ay ang Minsay Isang Gamo-Gamo. Then, in 1977 po, the following year, nanalo din po ang pelikula ni Ate Guy na Bakya Mo Neneng. Then, in 1989, nanalo po ang pelikula ni Ate Guy na Bilangin ng Mga Bituin sa Langit sa FAMAS as Best Picture. Then, in 1990, nanalo po ang pelikulang Andrea, Paano Bang Maging Isang Ina. Then, in 1991, nanalo din po ng Best Picture Award ang Totoong Buhay ni Pasita M. Kung papapansin niyo po, tatlong magkakasunod na taon po na nanalo ang mga pelikula ni Ate Guy sa FAMAS as Best Picture. Siya lang po ang may hawak ng ganyang record na for 3 consecutive years, tatlong magkasunod-sunod na pelikula po ng superstar ang nanalo sa FAMAS. Then, in 2004 po, nanalo po ang pelikula ni Ate Guy na Naglalayag. And finally, in 2012, nanalo po ang El Presidente ng Best Picture sa FAMAS. So, ayan po, naibigay ko na naman sa inyo ang buong impormasyon at detalye ng maningning na tagumpay ng ating nag-iisang Sinora Honor sa FAMAS Awards. Dati po, naitanong po ko po kay Ate Guy ito. Oo, na Ate Guy, sabi ko sa kanya, ano ba sa mga pelikula mo ang sa tingin mo na dapat
kahit pa paano na-nominate ka pero hindi ka na-nominate. Siyempre, isa lang po yung sinabi ni Ate Guy sa akin, yung himala nga. Actually, wala naman siyang panghihinayang or what. Pero nagtaka lang daw siya noon, sabi ganon. Kaya sabi ko sa kanya, oo nga Ate Guy, no? Bakit sa ano ka na ano, sa... Hindi ko rin maintindihan kung bakit binaliwala nila yung himala, tapos doon ka sa mga uod at rosas na nominate. Though, magaling ka rin naman sa mga uod at rosas. Well, I watched the film. Remarkable din po yung performance sa Ate Guy doon. Kaong ganyan. Tapos sabi lang sa akin ni Ate Guy, in jest na, oo nga, hindi ko nga alam pero yan mo na. Sabi ganun, wala na kayong magagawa. Sabi nga ganun sa akin. Oo nga, Ate Guy, no? Sino ba yung uod at rosas? Sino bang uod at rosas doon sa pelikula? Sabi nga ganun. So, to lighten up lang the conversation, I just made a joke, no, out of it na lang, para, syempre, total naman, ayan, Hall of Famer na si Ate Guy, at katakot-takot ng awards niya. So, hindi na kinakailangan pang magreklamo o magkaroon pa ng resentment o panghihinayang up to now ang superstar. Hindi. Hindi ko po nakita sa kanyang mukha yon at sa kanyang pakiramdam. Okay? So, yan po. Diyan po nagtatapos ang aking 9th vlog, ang tagumpay ng ating superstar sa FAMAS. Muli po, maraming salamat sa inyong panonood, sa inyong pakikinig, sa lahat po ng feedbacks and comments na nababasa ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag pong kalimutang mag-subscribe, like, and share ng aking YT channel. Hanggang sa muli po. Bye-bye. God bless you all.